Okay, so find B. Okay, so using again mesh analysis. Okay, so from this given circuit, so mapapansin uli natin meron tayong current source sa pagitan ng dalawang mesh. So ibig sabihin meron tayong magiging super mesh. Okay, so first mag-designate muna tayo ng current sa bawat mesh. Okay, so yan. So from this, ang kailangan natin makuha para makumpit si BO is si I2. Kasi yung BO natin is the voltage across 1 kilo ohm. So, ibig sabihin, yung BO natin is 1 kilo ohm multiplied by I2. Okay? So, objective natin makakompute si I2. Okay? So, first, KBL tayo dito sa mesh I1. So, KBL at mesh I1. So, we have, so ikot si current. So, we have, papasok sa negative polarity. We have negative 12. Ikot. Papasok sa kay 1 kilo ohm. So we have plus 1 I1. So minus yung kabilang mesh current which is I3. So 1 I3. Ikot. Papasok ulit kay 1 kilo ohm. So plus 1 I1 minus 1 I2. Okay? Equals to 0. So from this, pwede natin combine lahat ng like terms. So we have 1 and 1. So we have 2 I1 minus I2 minus I3 equals to positive 12. Okay? Equation number 1. Okay, so next, KBL naman tayo dito sa super mesh. So, KBL at super mesh. So, yung ating current source na dependent, so, disregard muna natin. Okay, so, ikot tayo ng current. So, kay 1 kilo ohm, save 1, I2, minus 1, I1, iikot. So, dito naman sa kabilang, ano, 1 kilo ohm, so, plus 1, I3, minus 1 I1, ikot, pupunta kay 1 kilo ohm. Okay, so plus 1 I3, then pupunta ulit dito kay 1 kilo ohm. So plus 1 I2 equals to 0. So from this, pwede na tayo makapag-simplify. Again, combine on like terms. Have negative 2 I1 plus, so I2 natin is 2. Then I3 natin, so we have 1, 2. So plus 2 I3 equals to 0. Equation number 2. So, ayan. So, next, may cable na tayo. So, next is pwede na tayo mag-conduct ng KCL. Okay? So, dapat kasama yung current source na tinanggal natin kanina. So, dito tayo magkakandak ng KCL. So, let's say at node A. So, KCL at node A. So, pumasok na current si I3 tsaka si 4IX. Then, lumabas si I2. So, plus, ay, sorry. Lumabas na pa siya. Equals to I2. Okay, so from this, substitute natin yung magiging value of Ix. Based sa circuit, yung Ix natin ito, so kailangan uli natin mag-conduct ng KCL. So assume natin dito sa node na to. Okay, kasi yung Ix natin is nasa pagitan ni I1 tsaka I3. Okay, so KCL at node B. So pumasok si I1, lumabas si Ix, tsaka si I3. Kaya from this, Ix natin is equals to I1 minus I3. Okay, so pwede na natin itong i-substitute dito. So, plus 4 multiplied by Ix, which is I1 minus I3. So, simplify. So, we have 4I1. So, ang I2 natin, lipat ko sa left side. So, minus I2.
So I3, then minus 4I3, so we have negative 3I3. Okay, equals to 0. So ito yung maging equation number 3 natin. So yan, so we have equation 1, equation 2, equation 3. So pwede na natin ilagay sa calculus. Okay, so mode 5, 2. So first equation, so we have 2I1 minus I2 minus I3 equals to 12. Then negative 2I1 plus 2I2 plus 2I3 equals to 0. Then 4I1 minus 1I2 minus 3I3 equals to 0. Okay, so I1, I2, and I3. Okay, so I1 natin is 12, negative 6, then 18. Okay, 12, negative 6, then 18. Okay, so lahat sila is naka-milliampere. Milliampere. Okay? So, ang kailangan natin is BO. Again, is BO natin is 1 kilo multiplied by I2. So, we have 1 kilo multiplied by negative 6 milliampere. So, ibig sabihin, BO natin is equals to negative 6 volts. So, ito yung magiging final answer natin. Okay? So, next. Okay, so find BO. So, from this given circuit. So, from this given circuit, meron tayong dalawang current source, isang dependent, saka isang independent. Okay, so same concept pa din ang gagawin natin. So, try muna natin mag-designate ng current, mesh currents. Okay, so we have I1, I2, then ito yung I3 natin. Ayan. Okay, so conduct tayo ng KBL sa, sa super mesh. Again, um, madadamay na kasi itong buong circuit Kasi dalawa yung current source natin. So merong common sa kanilang mesh loop, yung loop natin, which is I2. Okay? So kasi kasama sa super mesh dito sa 2ix si I2 and also kasama din dito sa 2 milliampere si I2. So from that, parang isang buo na yung makukuha natin dito. Okay, sa KVL. So, from this, okay, so i-disregard na muna natin tong dalawang current source. Okay, so paikot tayo ng current. Ayan. So, we have dito sa 1 kilo ohm. So, KBL at mesh, super mesh. Okay. Ayan. Okay, so we have 1I1. Okay, ikot. Actually, madadaanan to 1 kilo ohm. Kung mapapansin kasi natin, kung tinanggal natin si 2ix saka si 2 milliampere, so, magiging open na to yung circuit. So, ibig sabihin, wala nang dadalo ng current kay 1 kilo ohm. So, hindi ko na siya i-consider. Okay, so dadaan ako dito sa taas. 12, negative 12. So, ikot. Papasok dito kay 1 kilo ohm. So, plus 1 I2. Okay, equals to 0. So, from this I1 plus I2 is equals to positive 12. Equation number 1 natin. So next, dito naman tayo sa current source na dependent. So KCL at node A. Okay, so we have I1 lumabas, pumasok. So lumabas din para si 2ix based sa kanyang direction. Pumasok si I2. So kailangan muna natin makompute ano yung Ix. So yung Ix na ito, di ba? So kailangan muna natin dito mag-conduct ng KCL. Okay? So KCL at node B. So from this, so pumasok si I1, lumabas si I3, tsaka si Ix. So Ix is equals to
I1 minus I3. So, pwede na natin i-substitute dito. So, plus 2 I1 minus I3. So, simplify. So, 1 plus 2. So, we have 3. I1. So, lipat yung I2. So, minus I2 minus 2 I3 equals to 0. So, ito yung equation number 2 natin. So, next. Dito naman tayo sa 2 milliampere. So, dito naman tayo magkakandak ng KCL. So, let's say at node C. So, KCL at node C. So, pumasok si I3, lumabas si I2. Si I3 pumasok, lumabas si I2, tsaka si 2 milliampere. So, we have I2 minus I3 is equals to negative 2. So, ito yung maging equation number 3 natin. So, from this, we have 3 equations, 3 unknown. So, pwede natin makompute yung mga mesh currents. Bago natin makompute si BO. Ayan. So, calculus. So, ganun pa rin, mode 5-2. So, first equation, so we have 1I1 plus 1I2, 0I3 equals to 12. Equation 2, so 3I1 minus 1I2 minus 2I3 equals to 0. Then yung last, so 0I1 plus 1I2 minus 1I3 equals to negative 2. Okay? So I1, so 20 over 3, 16 over 3, 22 over 3. 20, 16, 22. So, ayan. So, kailangan natin dito is yung I2 para makompute si BO. Kasi yung BO natin is the voltage across 1 kilo ohm. So, BO natin is equals to, so 1 kilo ohm multiplied by I2. So, 1 kilo ohm multiplied by 16 over 3. Okay, so BO natin is 16 over 3 volts. So, ito yung magiging final answer natin.